Ang tunay na pag-ibig ay tapat, totoo at higit sa lahat ay walang nangyayaring panlilinlang. Walang pandaraya, walang maskarang sinusuot, walang pagbabalat kayo. Ang tunay na pag-ibig daw siya ay nagmumula sa pag-unawa at pagtanggap sa iyong tunay na pagkatao. Ano ba ang iyong mga kahinaan at kakulangan? Ang tunay na pag-ibig din daw ay matagal nang hanap ng bida sa ating kwento ngayon. Ng pangalan ay Portia. Pero sa kanyang paghahanap ay mandadaya itong dalagang ito at gagamit ng isang misteryosong gayuma o yung love potion. At dadaanin ni Portia sa instant at mabilisan ang pakikitungo sa pinakamabangis na puwersa sa kalikasan. Hindi po daluyong ng dagat, hindi po bagyo, kundi ang puso ng tao. Simulan na natin dito po sa Sana Lord ngayong Lunes pa rin ang kababalaghan, ang isang kwento ng desperasyon, kwento ng pagpapanggap, kwento ng kalungkutan, pag-ibig na huwad at ang halaga ng pagtanggap. Simulan na po natin mga kapatid ang dulang pinamagatang Bawat Patak, Pag-ibig ay Tiyak. Salamat sa dinala mong kakanin ha. Paborito ni Mama to eh. Pero sana hindi ka nalang nag-abala pa, Andres. Naku, walang anuman yun, Portia. Basta para sa'yo. Galing pa yan sa probinsya. Kababalik ko lang kanina umaga eh. Sige, papasok na ako ha. Pagod ako sa trabaho eh. Portia? May kailangan ka ba ba? May gagawin pa kasi ako eh. Saka gusto ko na magpahinga. Kasi mag-iisang taon na ako nanliligaw sa'yo, di ba? Itatanong ko lang sana kung kailan mo ako sasagutin. Andres, diba ilang beses ko nang sinabi sa'yo na ayoko pang makapagrelasyon? Ha? Akala ko may pagtingin ka rin sa akin kasi tinatanggap mo lahat ng regalo ko eh. At kinakausap mo ko. Andres, hindi naman ibig sabihin na tinatanggap ko mga regalo mo. May gusto na ako sa'yo. Nagmamagandang loob lang ako, kaya kinakausap pa rin kita. Pero wala pa rin talaga sa isip kong pakikipagrelasyon. At saka, sa totoo lang, hindi talaga kita gusto. Dahil ba sa hindi ako kagwapuhan at mahirap lang ako? Basta hindi kita gusto, yun lang yun. Kaya please lang, tigilan mo na ako. Makakaalis ka na, Andres. At huwag ka nang babalik dito. Sandali, Portia. Alam mo, hindi mo na kailangan maging ganito. Nandito lang ako. Kahit ano pa mangyari. Kahit na ayaw mo pa sa akin. Kahit ano pang, kahit na ano, Andres? Ano bang akala mo? Na desperado ako magka-boyfriend kaya tatanggapin ko na lang kahit sino? Tama na, Andres. Huwag mo nang gawing mahirap to. Pasensya ka na, Portia. Hindi ko alam na ganito pala kalalim ang pag-aakala ko. Pero isang bagay lang. Sana balang araw, makita mo kung gaano kahalaga ang tunay na pagmamahal. Kahit na hindi sa akin galing. Talagang hindi sa'yo. Dahil hindi ko nakikita ang sarili kong mahalin ka. Wala sa'yo ang kahit na anong katangi ang hinahanap ko sa isang lalaki. Kaya pwede ba, makakaalis ka na. At sana wag ka nang babalik dito. Portia. Ay, nakakainis. Akala mo naman kung sinong gwapo kung makademan na sagutin ko na siya. Ay naku, pasalamat nga siya, kinakausap ko pa siya. Ay naku, ano naman mapapala ako kung jujuwain ko siya.
Heto na ang gatas mo. Inumin mo muna bago ka matulog. Thanks, Ma. Anak, nakita kong ginawa mo kanina kay Andres. Pinagsarahan mo siya ng gate. Kawawa naman yung tao. Bakit hindi mo pa yun sinasagot? Mukha namang mabait. Ay, naku naman, May. Hindi ko po siya type. Hindi type o ayaw mo lang siyang kilalanin? Formal naman siyang nanliligaw sa'yo ah. Mukha naman siyang seryoso. Ay, naku naman, May. Kung siyang makakatuluyan ko, isipin niyo paano na lang yung itsura na magiging anak namin. Sakto lang yung beauty ko. Pero paano kung sa kanya magmana yung anak namin? Ay, kawawa naman yung anak namin, di ba? Mabubuli lang. Pambihira ka naman, anak. Bakit ganyan agad ang iniisip mo? Aanhin mo ang itsura kung masamang lalaki naman ang mapupuntahan mo. Alalahanin mo, 35 ka na. Ay, naku, Ma. Ito na naman po tayo eh. Magpapahinga na po ako, ha? Basta, ayoko kay Andres tapos. Ay, Portia, masyado ka nabubulagan ng standards mo kaya umabot ka ng 35 and BSB ka pa rin. Sis, usap-usapan sa buong opisina na ikinasal na raw si Dario. Hindi man lang siya nang imbita. Di ba may gusto ka ron? Ha? Teka lang. Kailan pa siya kinasal? Bakit hindi ko man lang nabalitaan yun? Tsaka, bakit hindi mo lang nag-invite ni isa sa atin dito? Kaya malapit na kamag-anak lang ang nakadalo. At talagang hindi ka nun inimbita kasi alam niya may gusto ka sa kanya. Baka ma-awkward ka. Grabe ka naman sa boss natin, Martha. Kahit BFF natin siya, boss pa rin natin siya, ha? Huwag mo naman ipamukha sa kanyang katotohanan. Hindi ko talaga alam kung concerned ka sa akin, Nisa, o pinagtatawanan mo rin ako deep inside eh. Ito naman, hindi na mabiro, pero totoo ngang ikinasal na raw siya. Baka kasi limited lang ang budget, kaya close relatives lang ang in-invite. At saka, okay na rin na hindi kanya in-invite, sis. Baka ma-hurt ka pa habang kinakasal sila, di ba? Maagawan mo pa sila ng moment. Tama si Martha, kaya kalimutan mo na siya, sis. Marami pang isda sa dagat, I'm sure may mahuhuli ka rin. Ay, bakit ganun? Lahat ng gusto ko, ayaw sa akin. Kung sino pa yung ayaw ko, ayun pa yung may gusto sa akin. Ay! Baka kasi may ibang plan si Lord para sa'yo. Isa pa, di ba may maniligaw ka naman? Asan na ba yun si Andres? Ay nako, huwag mo na nga yung ipaalala sa akin yung pangalan na yan. Dinispatcha ko na siya last week pa, no? Ha? Bakit naman? Mabait naman yata yung taong yun ah. Bakit hindi mo muna kinilala bago mo binasted? Ay nako, basta. Hindi ko talaga siya type. Oo, mabait siya. Aminado ako ron. Pero hello, kawawa naman yung itsura na magiging anak namin kung siya yung makatuluyan ko, di ba? Yan tayo eh. Alam mo, hindi ko alam kung paano kita naging kaibigan eh. Napakapihikan mo, ang taas ng standards mo, te. Hindi naman yan ang batayan ng successful marriage, no? Truth. Sa panahon ngayon, mahirap na makaharap ng matinong lalaki na magandang intensyon sa'yo, no? Ay naku, basta. Ayoko sa kanya. Let's drop this topic. Teka, si Dario yun ah. Mukhang masaya-saya niya. Totoo nga kayang kinasal na siya. Malapitan niya. Teka, may suot nga siyang singsing. Fern! Uy, Dario. Congrats ah. Kinasal ka na pala. I'm happy for you. Maraming salamat po, Ma'am Portia. Pasensya na po, hindi ko na nasabi sa inyo kasi... It's okay. Naintindihan ko. Ang mahalaga, happy ka sa kasal mo. Salamat po ulit, Ma'am Portia. Bakit ganito?
Bakit ang hirap makahanap ng tamang tao? Kung sino pa yung ayaw ko, yun yung lumalapit. Lord, anong klase kapalaran ba meron ako? 35 na ako pero bakit parang wala man lang nagkakagusto sa aking matinong lalaki? Mabuti pa yung mga batchmate ko nung high school at college. May nahatid sundo ng mga anak sa school samantalang ako rito. Ilang dating apps na ina-install ko sa phone ko pero wala pa rin. Makapag-search nga. Teka. Ano tong nag-pop out sa screen ko? Guaranteed love with just a single drop. Ha? Ito? Totoo kaya tong advertisement na to? Love potion. Totoo kaya to? Wala namang masama kung susubukan ko, di ba? Ay, afford ko naman bilhin. Ma-check out nga. Himala, maaga kang nakauwi ngayon. Wala kayong overtime sa trabaho? Wala po, ma. Kakaunti lang yung sales transaction eh. Mabuti naman ang makapagpahinga ka ng maaga. Sige po, ma. Pasok na po muna ako sa kwarto. Siya nga pala, may dumating kang parcel kanina. Ipinasok ko na sa kwarto mo, ha? Thank you, ma. 2 linggo nang hindi nakapunta rito si Andres, ha? Wala na ba talaga siyang pag-asa, nak? Mama naman eh. Magbubuo na kayo sa Andres na yun. Ayoko nga sa kanya, di ba? Bakit ba parang pinagtutulakan mo ko sa taong yun? Hindi naman sa ganun, anak. Ang akin lang naman siya lang ang tanging manliligaw mo. Wala ka namang ibang manliligaw noon pa man. Kaya bakit hindi mo na lang siya binigyan ng pagkakataon? Ay, naku, ma. Nakaka-offend ka na, ha? Parang sinasabi niyong hindi ako ligawin. Kulang na lang sabihin niyo in front of my face na ang pangit ko. Tandaan niyo, ma. Sa'yo ko nagmana, okay? Kamukha kita. Ito naman, hindi naman sa ganon. Ikaw kayang pinakapaborito kong anak. Ma, nag-iisang anak niyo lang po ako. Ang ibig ko lang namang sabihin baka si Andres talaga ang nakatadhana sa'yo kaya walang ibang binigay na manliligaw ang Diyos para sa'yo. Para hindi ka na mahirapang pumili kung multiple choice. Ma! Sige na, biro lang anak. Kung bakit kasi maagang nawala ang papa mo. Tuloy sa tuwing nasa trabaho ka, wala akong makausap. Kaya gusto ko nang mag-asawa ka para may makasama ka sa buhay. Tumatanda na rin ako. Ma, di ba napag-usapan na po natin to? Oo na, maghihintay lang ako hanggat hindi ka pa handa. Ito na siguro yung in-order kong love potion online. Ang bilis naman dumating. 2 days ago ko lang to in-order, Ay, baka pagbihis nga muna bago buksan yun. Mabuti na lang. Hindi na isipang buksan ni mama yun. Ay, makalapit na nga sa in-order. Ano to? Daydream Essence. A guaranteed love in every drop. Taray na nakalagay sa label, Effective kaya talaga to? Wala man lang nakasulat kung ilang dosage dapat sa isang araw. Hoy, Martha. Nakakaloka ka. Kanina ka pa ikot-ikot sa akin. Ano ba tinitingnan mo? May dumi ba ako sa mukha? Wala naman sis. Nagtataka lang ako. Pagpasok mo kasi kanina sa opisina, parang lahat ng mga mata ng mga boys nakasunod sa'yo. Normal lang naman ang mukha mo. Wala namang bago. Ano kayang meron? Talaga? Baka naman guni-guni mo lang yun. Bakit naman nila ako pagtitinginan? Yun na nga Samantalang dati, wala naman silang pakialam sa'yo. Pero parang mga magnet ang mata nilang nakasunod sa'yo ngayon. Hindi mo ba napansin, Lisa? Oo nga.
Napansin ko rin yun. Pati nga si Dario na dating parang walang pakialam sa'yo. Ngayon parang ikaw lang ang pinakamagandang babae sa buong mundo niya. Kung makatitig siya sa'yo kanina. Ha? Alam niyo baka inaantok lang kayong dalawa. Tigilan niyo na nga ako. Magsipagtrabaho na lang kayo. Hindi kaya dahil sa love potion na ininom ko kanina bago umalis ng bahay. Napansin ko nga parang nakatingin silang lahat sa akin kanina eh. Ba? Mukhang effective nga talaga tong love potion Sis, may naghahanap sa yung gwapong kliyente natin. Si Sir Miguel, yung bumili ng pinakamahal nating unit. Kinukuha niya kasi yung ORCR niya. Oh, bakit daw niya ako hinahanap? May kailangan pa ba siya? Hindi ko nga alam eh. Pinapasabi lang ng secretary sa showroom na hinahanap ka raw niya. Bumaba ka na muna ron. Ay, fine. Oo na. Ano naman kayang kailangan nun? Ano kayang kailangan ni Sir Miguel? Napirmahan ko na yung releasing document sa kailangan niya. Hindi kaya may nakalimutan ako. Huwag naman sana makarating sa president dahil siyak na mapapagalitan ako. Ay... Good afternoon, Sir Miguel. Hi. Miguel na lang, please. Ilang beses na akong bumalik dito. Parang hindi naman tayo magkakilala niyan. Portia. Kung yun ang gusto mo, Sir, Miguel. Hinahanap niyo raw po ako? Oo. Tinatawag kita kanina. Kaso parang hindi mo ako naririnig. Nakapasok ka na kaagad sa elevator eh. Ganun ba? Sorry, nagmamadali siguro ako kanina kasi may tumatawag sa telepono sa taas eh. Ayos lang. Gusto lang naman sana kitang yayain lumabas. Bilang pasasalamat ko na rin sa pag-asikaso ninyo ng documents ng kotseng binili ko. Naku sir, Miguel, parte naman yun ng trabaho ko eh, kaya wala po kayong dapat ipagpasalamat doon. I insist, please. Wala namang magagalit kung yayayain kita lumabas, di ba? OMG! Effective nga yung potion. Paano kaya nangyari yun? Ha? May sinasabi ka ba? Sige po. Okay lang naman. Hindi naman ako busy bukas kasi weekend. Yeah, nice. Sunduin kita sa inyo. Send mo na lang sa akin ang address mo, ah. Sure. Salamat at pinaunlakan mo ko ngayong araw, Portia. Walang anuman, Miguel. Hindi mo naman talaga kailangan gawin to eh. Sa totoo lang, kaya kita niyayang lumabas kasi gusto kita makilala. Ha? What do you mean? This may sound a little sudden pero kahit matagal na kitang kilala at ilang beses na rin kita nakita, kahapon ko lang napansin na napakaganda mo pala. Lalo kapag tinitigan ng matagal. Salamat. At sana, hindi ito ang huli nating dine out. Sana masundan pa. Ha? Sure. Titingnan ko yung schedule ko kung kakayanin, ha? Hindi ako makapaniwala. May mayaman na ako manliligaw at napakagwapo pa. Ay, ikaw lang pala sagot sa problema ko.
Nako, sana noon pa kita nakita. Ay, daydream essence. Hindi ko talaga akalain. Isang patak lang. Makakabihag ka agad ako ng lalaki. Paano pa kaya pag naubos kita? Portia, gabing-gabi na, nagtitili ka pa riyan sa kwarto mo. Ano nangyayari sa'yo? Wala po, ma. May pinapanood lang akong video. Matulog ka na, baka makaistorbo ka ng kapitbahay kung makatili ka dyan. Okay po. Si mama talaga, napaka-KJ. Dalan ko kaya siya ng bagong manliligaw dito na makamove on na siya doon sa Andres na yun. Balita ko, nag-date kayo ni Sir Miguel last weekend. Ang haba ng hair. Uy, hindi no. Kumain lang kami sa labas. Ayun, pasasalamat daw sa pag-asikaso ng papers niya. Sus, kahit kumain lang kayo, date pa rin ang tawag dun. Isang malaking check. Mukhang may development ng love life ng boss natin Hindi lang basta-bastang manliligaw. Si Sir Miguel yun! True, mayaman na, pogi pa. Mukhang matutupad mo na yung pangarap mo magkaroon ng magagandang supling sis. Che! Tigilan niyo nga ako Huwag niyong pangunahan si Miguel. Wow! Grabe! Miguel! Narinig mo yon, Lisa? Miguel daw. First name basis agad sila. Ngayon mo sabihin na kumain lang kayo sa labas. Mukhang may ganap na sa inyo Umamin ka nga. Naniligaw na ba si Sir Miguel sa'yo? Ha? Hindi ko alam. Sus, maang-maangan pa siya. Wala namang masama ron. Pareho naman kayong single. Kaya nga, may catch naman si Sir Miguel. Ang mabuti pa, simula ngayon mag-ayos-ayos ka na, sis. Para lagi kang maganda sa paningin niya. Parang, tingnan mo, ang dry kasi ng skin mo. Ay, true. Mag-mall tayo mamaya after work. Sasamahan ka naming mamili ng pampaganda. Ay, nako, ewan ko sa inyo. Ang dami niyong alam. Ay, ito, kunin natin to. Maganda to pang pamoist ng skin mo. Eto pa, cream at toner para may panlinis at saka panlagay ka sa mukha. Ay, nako, tama na nga kayong dalawa. Ang Portia, sabay na po kayo sa akin. Di pa raw ayos ang kotse mo, ma'am. Sabi ng mekaniko, kaya sabay na kayo sa akin. Dadrop ko kayo sa bahay niyo. Okay lang ba? Baka nagmamadali ka Totoo ba to? Si Dario bigla nag-offer ng ride sa akin? It's totally fine. Along the way naman ang bahay niyo, di ba? Ha? Teka, paano mo nalaman yun? Tinanong ko kay Martha ang address mo. O tara, Okay. sakay na po kayo. Si Dario ba talaga to? Pinagmuksan pa niya ako ng pinto ng kotse. Oh, yeah! Di kaya nabigahan rin siya sa akin ng dahil sa love potion na yun. Maraming salamat ha. Sinabay mo ko. Kay Lisa kasi sana ako sasabay pero alam mo na, mukhang nalimutan niya atang makikisabay ako kaya ayun, sigurado nauna na siya. Ayos lang po, Ma'am Portia. Di ko naman kayo matiis na iwan dun mag-isa. Teka, paano mo palang nalaman na pinapagawa ko yung kotse ko? Nagaway kasi ako kanina sa service department. Nabanggit nilang nandun daw po ang kotse nyo. I see. Teka, pwede ba? Huwag mo na nga akong pinopo. Parang ang tanda-tanda ko naman sa lagay na yan. Mas matanda pa nga ako sa'yo eh. Kita mo na. Mas matanda ka pa pala sa akin eh. Saka wala naman tayo sa opisina, no? Kaya Portia na lang ang itawag mo sa akin. Siya nga pala, maiba tayo. Ngayon ko lang napansin. Ang ganda mo pala, no?
Siguro kung single pa ako ngayon, niligawan na kita. Talaga? I mean, bakit mo naman nasabi yun? Wala naman. Ang ganda mo pala talaga, Portia. Sayang naman. Ha? Wala. Ano ba ito? Mukhang nabiyag ko na rin ang long time crush ko ah. Ay, sayang talaga dahil kasal na siya. Sino naman yung naghatid sa'yo? Yun ba yung ipinalit mo kay Andres? Ay, mama naman eh. Anong ipinalit? Never naging kami ni Andres, ma. Kaya paano niya naman naging kapalit si Dario? Pero si Andres lang ang nakita kong seryoso sa'yo. Kasi hinarap niya ako at nagpaalam na ligawan ka. Yang Dario, hindi man lang pumasok muna rito sa bahay nang makilala ko. Ma, chill. Unang-una, hindi ko siya manliligaw. Pangalawa, may asawa na yung tao, no? Aba, may asawa na pala siya. Bakit ka pa niya hinatid dito? Anong gusto niyang isipin ng mga nakapaligid sa inyo na may gusto kayo sa isa't isa? Lalo na yung sasabihin ng asawa niya. Kalahati na lang pala tong natira sa love potion ko. Kung bakit kasi hindi ko na-save yung link ng website kung saan ko to na-order eh. Ay, hindi ko na tuloy order ulit. Sayang naman. Portia, may bisita ka. Miguel daw. Hala, si Miguel nandito? Portia! Andiyan na, ma. Lalabas na po. Ay, teka. Makapag-ayos nga muna. Ba't umakandry pa yung lips ko saka yung pisngi ko? Miguel, napadalaw ka? Magandang hapon, Portia. For you. Para sa akin? Wow, may flowers pa. First time ko mabigyan ng bulaklak ng isang lalaki sa buong buhay ko ah. Hindi counted yung kay Andres kasi hindi ko naman siya gusto. Yes, it's for you. Pasensya ka na. Di kita nakontak agad pagkatapos ng last dine out natin. Bigla kasi ako nagkaroon ng business trip kaya pagbalik ko, dito kaagad ako dumiretso kinaumagahan. Kagabi lang ako nakabalik. Pero teka, bakit ka naman nagsusorry? Pero hayaan mo na yun. Salamat sa bulaklak ha. O siya, basta ikaw actually. Pupuntahan sana kita sa office mo kaya lang. Baka busy ka na mamaya kaya hindi tayo makapag-usap. O ano, free ka ba bukas? Baka pwede tayo uli lumabas. Miguel, bakit? Yes, Portia. Gusto kitang ligawan. Ang alam ko, single ka naman, di ba? Kaya okay lang naman siguro. Okay lang naman. Nice! Kung ganun, susundin kita rito. Bukas. Siya, anyway. Mauna na muna ako, Tita Thelma, salamat po sa pagpapatuloy. Mauuna na po ako, Magkape ka kaya muna. Wag na po. Nagmamadali po ako Gusto ko po sana makausap si Portia kaya lang may pupuntahan pa po ako. Siya sige, mag-iingat ka, iho. Bango-bango ng mga bulaklak. Halatang napakamahal nito. Noong nakaraan, ibang naghatid sa'yo rito pa uwi. Ngayon naman, kay Miguel ka na. Sino ba talaga ang gusto mo sa kanila? Mama, hindi ko po manliligaw si Dario. Ay, ganon. Kaya siguro binasted mo noon si Andres kasi si Miguel ang gusto mo. Umamin ka nga, matagal na ba kayong magkakilala ng Miguel na yon? Ma, kliyente namin siya. Anak, hindi naman sa panghuhusga pero mukha namang mabait yung tao na yon pero parang may mali sa kanya. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin, ma? Gwapo siya, mayaman, at siguradong maraming babaeng nakapaligid sa kanya. Pero bakit mukha siyang nahipnotismo ng itsura mo?
Kung makatitig siya sa'yo kanina, parang ikaw lang ang babae sa buong mundo. Ha? Mama naman eh. Baka in love lang po talaga yung tao. 'Di ba sabi mo, ganun din si Papa sa'yo noon. Uy, bali-balita sa mga empleyado na may nakakita raw sa inyo ni Sir Miguel na nag-date sa isang mamahaling restaurant ha? At hinatid ka pa raw sa bahay niyo. Ano, kayo na ba? Ay nako, naliligaw pa lang siya, Lisa, no? So, sagutin mo na siya para matupad mo na yung pangarap mong magkaroon ng magandang lahi. Grabe ka naman, Martha, ah. May point naman si Portia, sis. Di ba matagal ka nang nagre-reklamong walang nakakagusto sa'yo? Ayan na nga, oh. Binuhos na ni Lord sa'yo ang hinihingi mo. Totoo ba yun, Portia? Nanliligaw sa'yo si Sir Miguel? Dario? Kanina ka pa ba dyan? Dinig na dinig kasi sa hallway ang pinag-uusapan ninyo. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang marinig. Oo, nanliligaw siya. Sasagutin mo ba siya? Parang hindi ko naman siguro kailangan ipaalam sa'yo kung sasagutin ko siya o hindi, di ba? Oo naman. Pasensya ka na. Curious lang ako. Sige, una na ako ha. Nangyari kay Dario? Bakit mukha siyang nag-jelly ace kay Sir Miguel? Huwag niya sabihin may gusto na rin siya sa'yo. Pansin ko nga, parang nasaktan siya nung nalaman niyang nililigawan ka ni Sir Miguel. At teka, kailan pa kayo naging first name basis? Oo nga. Ayan na naman kayo, ha? Binigyan niyo na naman ng meaning yung simpleng reaksyon ng tao. Magsipagtrabaho na nga kayo. Akaloka. Pero in fairness, obvious nga nagsiselo si Dario. Bakit ganun? Bakit parang kinikilig ako na nagsiselo siya kay Miguel? Ano ba yan? Hindi ko talaga mahanap yung link ng online store na nagbebenta ng love potion na to. Paubos na oh. Siguro ilang drop na lang to. Kailangan maka-order na ulit ako nito. Kung bakit ba naman kasi hindi ko ma-search yung name ng store na yun eh. Anak, lumabas ka na dyan at maghapunan na tayo. Bakit ba palagi ka nalang nagkukulong sa kwarto pagka uwi mo galing trabaho? Oo na po man, siya na. Kumain ka ng gulay, nangangayayat ka na. Hindi ka ba natutulog ng maaga? Bakit pansin kong medyo nanlalalim ang mga mata mo at parang laging dry ang balat mo? Naman? Baka stress lang ako sa trabaho kaya ganun. Dati naman kahit stress mukha ka pa rin fresh ah. Pero ngayon parang mukha kang dry. Ano bang nangyayari sa'yo? Ay naku ma ha, ang dami niyo po napapansin. Mag-ayos ka kasi baka ma-turn off sa'yo si Miguel niyan. Portia, are you okay? May sakit ka ba? Ha? Wala ah. Okay naman ako. Bakit? Nothing. You have dark circles under your eyes. Parang kulang ka sa tulog. Parang mali yatang niyaya kita mag-date ngayon. Gusto mo bang ihatid kita pa uwi para makapagpahinga ka? Okay lang ako. At saka, hindi mo naman ako kailangang ihatid kasi magkikita kami ni na Lisa mamaya. May pupuntahan kami mamaya eh. You know, girls' date. Are you sure, Portia? That's good. Alam mo namang ayaw ko may mangyayari masama sa'yo. Alam mo namang mahal na mahal kita, hindi ba? Mahal mo lang naman ako dahil sa love potion. Ay, kung wala kaya yung love potion, mamahalin kaya ako nito ni Miguel. Ano ba yan? Bakit parang hindi ako masaya ngayong nakukuha ko na yung mga bagay na pinapangarap ko lang noon? Portia. Hey, okay ka lang ba? Ha? Oo, okay lang ako. Ang sabi ko,
Mahal na mahal kita. Miguel, I think mahal na rin kita. Ano? Talaga? Ibig sabihin niya na tayo na? Oo, Miguel. Sinasagot na kita. Oh yes! Thank you! Thank you, Portia. Wow! Congratulations, sis! Sa wakas, hindi ka na single. Hoy! Ano ba kayo? Talagang may pa-party popper pa kayo. Nakakaloka, ha? At paano nyo naman nalaman yun, ha? Paano nyo nabalitaan, Aber? Eh, syempre, nakafollow kami sa social media ni Sir Miguel, no? At halata namang kamay mo yung nasa post niya sa isang story niya. Oo nga, kilalang kilala ka namin mula ulo hanggang kuko, no? Grabe, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang kayo na ni Sir Miguel. Parang kailan lang namomroblema ka pa na walang nanliligaw sa'yo. Pero ngayon, ay, ibang level ka na, sis. Siyang tunay. Ang saya namin para sa'yo, sis, no? Parang, alam mo yun, na-hypnotize mo si Sir Miguel. Halatang-halata talaga na in love siya sa'yo. Sabi ko na nga ba magiging kayo ni Sir Miguel? Halata kasing patay na patay siya sa'yo eh. Pero, parang ang bilis yung dalawa, ha? Wala pang 2 buong naglilikawan, kayo na agad. Parang may hinahabol kayo. Baka naman magulat na lang kami, magpapakasal na rin kayo, ha? Nang hindi man lang kayo nag-iimbita kagaya ni Dario. Hoy, nakakaloka kayo, ha? Kakaon pa lang namin 2, kasal na agad yung iniisip nyo? Syempre, girl, hindi ka na bumabata. Tanggapin na natin na may expiration date yung matres mo. Alam kong gusto mo nang magkaanak at bumuo ng sarili mong pamilya. Ay, ano ba kayo? Hinaan nyo lang yung mga boses nyo, ha? Baka may makarinig. At saka, hinisin nyo nga yung mga kinalat yung confetti na yan. Nakakaloka kayo. Baka magalit pa yung tagalinis natin dito. Ay, kung totoo lang sana lahat ng to. Ayoko na magising pa sa isang magandang panaginip. Portia, totoo bang kayo na ni Sir Miguel? Oh, Dario? Kanina ka pa dyan? Oo. Kanina pa kita tinitingnan. Mukhang may hinihintay ka nga. Si Sir Miguel ba yun? Oo eh. Papunta na siya. Susunduin daw ako. Kung ganun, wala na talaga akong pag-asa. Anong ibig mong sabihin? Nako, Portia. Mahal kita. Huli ko na na-realize sa sarili ko na mahal kita. Kaya lang may asawa na ako. At may Miguel ka na. Ngayon, kung sakali bang single ba tayo pareho, ay may pag-asa ako sa'yo. Ha? Siguro. Kunwari pa tong hindi niya alam na dati akong may gusto sa kanya. Diyosero. Masaya ako malaman na may puwang din ako sa puso mo. Mahal kita, Portia. Sana kapag hindi ka masaya kay Sir Miguel ay maalala mo ko. Ay, speaking of Miguel, nandiyan na pala siya. Mauna na ako sa'yo, Dario, ha? I'm sorry, babe. Late kitang nasundo. Medyo mahaba ang traffic eh. Okay lang. Hindi mo naman yun kasalanan eh. Isa pa, hindi mo naman kasi talaga kailangan sunduin pa ako. May kotse naman ako, di ba? Hindi ko na tuloy nagagamit yun kasi nahatid sundo mo na ako sa trabaho. Obligasyon ko yun bilang boyfriend mo. Isa pa, gusto kong makasiguro na safe ka makauwi. Sweet mo naman. Sige ka, baka hanap-hanapin ko na yan. Okay na okay. Oh, andito naman ako palagi para sa'yo ah. Nandito ka pa rin kaya sa tabi ko kapag naubos na yung love potion at mawala na yung epekto. Oh babe, natahimik ka. Are you okay? Pagod na pagod ka ba sa trabaho? Ha? Oo. Okay lang ako. Siguro napagod nga lang. Pasensya ka na, ha? You're spacing out again. At mukhang wala ka na namang matinong tulog kagabi. Please, ingatan mo ang sarili mo, okay? Okay.
Sige. Miguel, kailangan ko na pumasok sa bahay. Baka magtaka na si Mama na kanina pa tayo nakaparada dito eh. Tapos, hindi pa tayo bumababa. Baka kung anong isipin. Bakit? Ano ba sa tingin mo ang isipin ng mama mo? Wala. Sige. Bababa na talaga ako Didilim na I'm just kidding, babe. Gusto ko lang makasama ka pa ng mas matagal. Pareho naman na tayong may edad Okay lang naman siguro kung gawin natin ang mga bagay na pangkapol, ano? Anong... I love you, babe. I love you too. Sige. Papasok na ako Bye-bye. See you tomorrow. Bye. Ingat ka. Grabe. First kiss ko yun hindi ako makapaniwala. Nag-kiss na kami ni Miguel. OMG. Ganito pala talaga kasarap mong may in love, no? May boyfriend. Teka, si Andres ba yun? Namamalik mata ba ako? Bigla siyang lumitaw sa labas. Ay, namamalik mata nga lang siguro ako. Bakit naman biglang lilitaw si Andres dito? Paano na yan? Wala na palang laman tong bote ng love potion. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nahahanap yung link ng website kung saan ko to in-order. Kasi naman, kung bakit kasi hindi ko pa naisipang isave yun Hello? Hello, babe? Oh, babe. Nakarating ka na sa bahay niyo? Oo, kanina pa. Babe, grabe. Namiss ka agad kita kahit kanina lang tayo nagkita. Grabe hindi halatang mahal na mahal mo ko niyan. Hindi ko nga rin maintindihan ng sarili ko. Gustong gusto kita. Lagi makasama. Ang daming halang trabaho. Masyado mo akong pinapakilig sige na, magpahinga na tayo pareho, okay? Good night. Good night, babe. I love you. Portia, gising na! Magtatanghali na! Baka malate ka sa trabaho! Kanina pa nag-a-alarm yung cellphone mo. Ano ba yan? Ang ingay naman. Naantok pa ako Malilate ka na! Oo naman, babangon na. Masarap yata yung tulog ko Kaya hindi ko narinig yung alarm. Nakabangon na nga. Teka. Bakit parang may mali? Bakit? Ba't ganito yung balat ko? Ano nangyari sa balat ng braso ko? Bakit bigla naging kulubot? Teka. Pati yung mukha ko? Sus Maria Jose! Ano nangyari sa'yo, Portia? Bakit naging ganyan ang itsura mo? Naging-isa ka ng matanda! Mama! Tulungan niyo ako! Hindi ko alam kung anong gagawin ko Pag-isip ko biglang ganito lang yung itsura ko. Diyos ko! Ano ba kasing ginawa mo sa sarili mo, anak? At nagkaganyan ka? Ma, ito yung ginamit ko para paibigin si Miguel Pero hindi ko naman alam na magiging ganito yung kainatan ng mukha ko, Ma. Ayoko nito, matulungan niyo ako, Ma. May kumakatok, mukhang si Miguel na yan. Ma, sabihin mo wala ako Umalis ako. Basta bahala ka na magpalusot. Hindi niya ako pwede makita ng ganito yung itsura ko. Portia, Aling Selma, pumasok na ako kasi nakabukas ang pinto. Miguel? Portia! No! Halimaw ka! Miguel! Miguel!
Portia, anak, kumalma ka muna. Gagawa natin ang paraan para maibalik ka sa dati. Baka naengkanto ka lang o may nangkulam lang sa'yo. Tumahan ka na. Mama, wala na. Ayaw na sa akin ni Miguel. Hindi niya na ako matatanggap kasi ganito na yung kalagayan ko. Anak, tumawag ang boss mo kanina at sinabi kong may sakit ka. Pero hindi naman maaaring ganun na lang palagi ang irarason natin. Kailangan nating mahanap ang gumawa ng potion na yan para maibalik ka sa dati. Habang tumatagal, palala ng palala ang sitwasyon mo. Hindi ko na rin po alam, may pinagsisihan ko nang binili ko pa to eh. Ngayon ko lang napagtanto na hindi ko pala dapat pinipilit yung mga bagay na hindi naman akma. Hindi pala dapat pinupwersa yung pag-ibig dahil kusa naman darating yun eh. Anak. At ngayon ko lang napansin na may nakasulat pala sa takip ng bote kung babaligtarin mo. Ito po, true love comes once the trip runs out. Ay, ano namang ibig sabihin na nakasulat na yan? Ay, hindi ko rin alam, anak. Ang alam ko lang ay kailangan nating magpakalayo-layo. Ma, sigurado ka bang walang nakakakilala sa atin dito? Wala, anak. Pero paano ang trabaho mo sa syudad? Baka hinahanap ka na nila. Hayaan nyo na. Pinatay ko na po yung cellphone ko. Kaya hindi na nila ako makakontak. O siya, mamamalengke muna ako ng mga kakailanganin natin dito sa bahay. Mabuti na lamang at nakahanap tayo ng pansamantalang tirahan dito. Pero naubos ng ipon natin, makuha lang ang bahay na to. Nakakainis naman kasi. Ma, I'm sorry ah. Dahil sa pagiging selfish ko, pati po kayo nadamay pa. Anak, alangan namang pabayaan kita. Kahit ganyan ang itsura mo, tanggap kita dahil mahal kita at anak kita. Kahit na mukha na po ako mas matanda kaysa sa inyo ngayon. Kahit ano pa ang itsura mo, anak. Alam mo ma, nung sinagot ko si Miguel at naging magnobyo kami, akala ko talaga magiging masaya na ako eh. Pero hindi pala. Kasi pakaramdam ko niloloko ko lang pala yung sarili ko kaya kahit na nakuha ko na yung gusto ko, hindi pa rin ako naging lubos na masaya. Dahil iba pa rin kung natural ang daloy ng mga bagay-bagay. Hindi mo dapat hinahanap ang pag-ibig, anak, dahil ito ang hahanap sa'yo. Portia, anak! Pagbuksan mo nga muna ang nangangatok na yan. Hahanguin ko lang itong niluluto ko. Apo ma, sandali lang. Ito na po. Aga-aga naman kasi. Sino ba kasi? Portia? Andres? Kayo palang bago naming kapitbahay. Kailan pa kayo rito lumipat? Teka lang ha. Paano mo ko nakilala? Nakilala mo ko? Oo naman. Alam mo, ang pusong wagas na nagmamahal, hindi makakalimutan ang mukha ng minamahal niya. Ha? Teka lang ha, naguguluhan ako eh. Ang ibig mo sabihin, gusto mo pa rin ako? Kahit ganito? Ganito na itsura ko? Itsura mo lang nagbago. Pero ikaw pa rin yan. Si Portia na minahal at minamahal ko pa rin hanggang ngayon. Portia, sino ba yung kumakatok? Maaga pa. Kamusta po kayo, Aling Telma? Ay, Andres, ikaw pala yan. Taga rito ka pala. Oo, Aling Telma. Kayo palang bagong lipat dito na sinasabi nila? Oo, teka. Paano mo nakilala si... Aling Telma, kahit ano pa man ang maging itsura ni Portia, makikilala at makikilala ko po siya.
Tamang-tama, kakain kami ng agahan ni Portia. Dito ka na kumain, Andres. Naku, maraming salamat po, Aling Thelma. Pero dumaan lang po talaga ako para i-check ang bago naming kapitbahay. Sigurado ka bang hindi na muna tayo babalik sa syudad? Siguradong hinahanap ka na ng mga kaibigan at katrabaho mo. Magdadalawang buwan na tayo rito sa probinsya. Hindi na po muna, ma. Nakapag-adjust naman na po tayo sa buhay probinsya, di ba? Saka isa pa, tiyak na may bago ng kapalit yung kumpanya sa posisyon ko dahil nag-awol nga po ako, di ba? Sigurado kang hindi ka nangungulila sa mga kaibigan mo. Bumalik naman na sa dati ang itsura mo, anak eh. Kaya pwede ka na ulit magpakita sa kanila. Saka na lang muna, ma. Magkikita-kita naman kami ulit eh. Sa ngayon, gusto ko munang enjoyin yung buhay probinsya. Ay sus, ang sabihin mo, ayaw mo lang lumuwas dahil ayaw mong malayo kay Andres. Akala mo ba hindi ko napapansin na nagkakamabutihan kayo? Naman eh. Mabait na tao at responsableng lalaki naman po pala kasi si Andres. Sa kabila ng nagawa ko sa kanya noon eh. Saka sa kabila ng itsura ko, 'di ba? Noong nakaraan, tinanggap niya pa rin ako. At na-realize kong ang laki ko palang tanga para pakawalan pa siya noon. Mabuti naman at nakita mo ng halaga niya, anak. Mabuting tao naman talaga si Andres at panatag ang loob ko sa kanya. Saka isa pa, ma, kasalanan ko naman talaga lahat eh. Maling-mali talaga na dinaya ko yung pagmamahal ni Miguel. At ngayong nakatagpo na ako ng lalaking totoong mahal na mahal ako, itatama ko na yung pagkakamali ko. Tama yan, anak. Hindi itsura ang basihan para masabing magiging maganda ang pagsasama ng isang magkarelasyon. At ngayon ko lang din po naintindihan ang ibig sabihin nung nakasulat dun na true love comes once the drip runs out. Yung nakalagay doon sa bote. Dahil kung hindi yun ang nangyari sa akin, hindi ko po marirealize na kay Andres pala ang tunay kong pagmamahal.